Alright, Ella's Vlog. Okay, reaction video tayo mga kaibigan dito sa Lotto PCSO investigation sa Senado na hanggang ngayon ay pinapag-usapan. Okay, na parang naiba na daw ang investigation dahil before, long time ago, nung inimbestigahan pa yung una, okay, yung fake picture ay parang nawala na sa usapin. Yung tumama ng milyon-milyon ay naiba na ang investigation. Pero reaction video tayo mga kaibigan, tuloy-tuloy lang. PCSO manager, hindi nakalusot. Mga kansilang ticket, pinagbayad ng flex machine ng mga lotto agent. Ito na mga kaibigan na nagtitrending ngayon. I'm sorry po if I have to say this, pero Okay, ito na. Ang nakakapagtaka kasi, Mr. ang lagi na lang naka-cancel 2D, 4D. Bakit 2D, 3D, 4D? Ang gagawin nila, kunwari, na-cancel yon. Kasi if hindi naman yon mga claim, kung hindi winning ticket yon, cancel na yon, kanila na yung kaya na yon. Ngayon, nanalo yon, kaya na rin nilang bayaran yung 4-5 na price nito. So, ibig sabihin nilalabanan. Nilalabanan po eh. Why are they going to lose with the cancellation? Cancelled na nga po yun, hindi na papasok sa sales yun. Where's the logic there that they're losing $500,000? Attorney Pagano, 8 to 10 months. We are dead by that time. she's making sense here. She's Oo nga not a naman. lotto agent kasi Oo nga that's why she naman. doesn't Cancel na yun. Bakit pa nga pala malulugi ang PCSO sa mga tickets na canceled? Oh, booking ito mga kaibigan, na-cancel na. Cancel na yung ticket. Ibig sabihin, pag tumaya ka, bago pinakancel mo, hindi na papasok yun, automatic yun. Hindi na papasok sa machine, okay? Sa system. Kaya lang, sinabi nito, pag nalulugi daw sila dahil sa mga cancel ticket, cancel na nga eh. Come on. You Ayan. think I'm stupid? Siyempre, kayo po nagpipinyan. Whatever you feed to the Gusto. office of the President, Gusto. the office of the President might say, yes. Kayo po dyan sa mga board of directors ang gumagawa ng polisiya. Don't tell me sa Presidente BBM ang nagdeklara. Anong pakialam ng Presidente BBM sa mga polisiya sa Lotto? He's so busy with bigger problems that we have in our country. so I'm sorry po if I have to say this, pero bilang mga lotto agents po, kami po ang nagpapasok ng pera sa gobyerno day in and day out. But every time na may gagawin kayo mga major decision, out kami. Samantalang kami yung nasa ground. Kami yung mga tao na nakakaalam kung ano yung operation yung daily operations namin. Pag ang PCSO nasasangkot sa isang iskandalo, free po yung service namin na nililinis namin yung pangalan ng PCSO. May mas importante pa ba na gagawin ngayon bilang leader si GM kundi itong matapos itong problema na to? Ang ibig sabihin mga kaibigan ng GM, na binabanggit nito, GM, General Manager, si Mel Robles yun, okay? Okay, continue lang. Marami kong nagugutom sa amin. Hindi lang po kami. Sa totoo lang, ninakawan niyo po kami karapatan na maghanap buhay ng marangal. Kinuha niyo po sa mga mananaya namin ang karapatan na umasa balang araw, magiging milyonaryo sila dahil sa iskandalong ito. Nawala ng pag-asa, maging milyonaryo ang mananaya. Na kayo-kayo na lang daw ang nananalo. Ay, Sa ganun. totoo lang po, right after nung mga edited na yan, bumagsak po ang sales namin. Binato po yung sasakyan ko. Yung teller ko minumura ng mga tao. Ay, naku naman, grabe naman. Ibig sabihin, mula nung nagkaroon ng iskandalo, okay? Yung edit picture, bumagsak ang ticket sale ko. Ganon, okay? Binato po yung sasakyan ko, okay? Wag naman sanang ganon, mga kababayan, okay? Minura ang teller ko ng mga tao. Kasi nga naman, sila lang nanalo. Continue lang ha. Bakit? Dahil dinadaya na raw. Actually po ako hanggang ngayon, I still want to believe na yung integrity ng PCSO nandyan pa rin. Kasi for 20 years, walang nilabas si PCSO na nanalo. Bakit? Dahil naniniwala kami, lahat kami naniniwala. Kasi for 20 years, walang inilabas si PCSO na nanalo, ganun. May nananalo talaga. Ayun nga, may nananalo nga sila.
At sa pangatlong hearing, nagsalita na ang Oh. PCSO chairman at bilang tugon ay mamimigay sila ng mga tinatawag na MLX machine. Ang tanong, sapat na ba ito? Sa gitna ng mga issue tungkol sa number 1, mga fake winners, ang mga nananalo sa loto. Number 2, Ito na mga yan. pinasarang loto outlets na pinalitan ng iloto. At number 3, ang mga panawagan na bibigyan ulit sila ng pagkakataon na maibalik na ang mga pinasarang loto outlets na karamihang ikinabubuhay nila sa loob ng maraming taon. Ang tanong, paano nila makukuha ulit ang tiwala ng mga mananaya na tangkilikin pa din ang pagtaya ng loto? Okay mga kaibigan, ha? Ito lang napansin ko dito talaga. Yung mga loto agent na yung inimbestigahan, okay, nawala na yung investigation dun sa jackpot winner, okay, na pinipake, yung na-fake, yung pinake na edited, okay. Nawala yung investigation doon. Kasi nga, parang kulang, bitin, no? Marami nagtatanong, nasaan na yung tumama, okay? Bakit hindi pinakita yung tumama, yung ticket, kung saan lugar? Kasi nga, nagkaroon ng something dati na dati sa ano daw tumama sa agent. Ibig sabihin sa agent sa sa store tumama. Pero nung tuloy-tuloy investigation sa online na daw tumama. Ganon. Medyo talagang malabo. Lumayo mga kaibigan dahil nga itong mga agent na ngayon ang sila lang nag-iimbestigahan. Continue lang. Tingnan natin ang mainit na third hearing. So you're saying talagang it's really impossible for the 2,000 na ma-restore yun? I mean, what about the legacy na una-una na pong pinag-usapan na pwede namang gamitin yung lumang machine? Kasi, Ayun mga kaibigan, mapapansin nyo yung mga machine na napag-usapan nawala na yung investigation doon sa babae. Yung tumama, yung inedit na picture. Nawala na yun. regardless of what options we have or what we suggest, parang kung talagang ayaw pong pumayag talaga po ng pamunuan ng PCSO na mag-procure. Kasi ngayon alam ko po wala pang plano talaga mag-procure. Nasa sa inyo po yung decision yan. Attorney Pagano, na kay GM po yung pagpayag. General Kung Manager. talagang papayagan niya po ba na makabili or aantayin ba namin na talagang maubos na kami at yung iloto na lang po talaga ba ang gusto ninyong tangkilikin ng lahat ng mga mananaya? I mean, talagang parang yung system po talaga, nagdoon na po papunta eh. Parang if you're not going to restore your 2,000 displaced loto, Tama nga naman. Kasi nga, kung ibig sabihin, pag wala kang internet, iluto yan eh. Okay? Pag wala kang kwan, hindi ka makataya. Maganda kasi nga tumaya mga kaibigan. Alam mo, dito ka sa abroad sa abroad, yung mga iluto, tinatangkilik din yan. Pero mas tinatangkilik yung mga agent, yung mga store. Okay? Na may luto. Pangit yung pag nawala. agent na umaasa po dahil from the pre-termination to termination to the stoppage. Biglang nagdesisyon po si GM na i-terminate na lahat. And we have all the documents to prove Yan na yan ang bakit tatawag ganun ni po GM, yun. mga kaibigan, General Manager. Bakit po hindi po kami matulungan na magkaroon po niyan? Yun lang po yung sentiments namin kaya kami po nanghingi ng tulong po talaga. Okay. I would like to get the opinion of Chairman Judy Kua, PCSO. Well, I recall that in the last meeting, there was a suggestion to look at the possibility of using the legacy fixed terminal equipment of the PGMC, if I'm not mistaken. And according to what I heard last time, this has been working well, and the suggestion was for management to study it. Dati na naman. Hindi ko pa po alam kung ano ang nangyari doon sa pag-i-study na yun. But that is what I recall to be their suggestion. Yes, Attorney Pagano, yeah, I remember, pwede mong gamitin ulit yung legacy fixed terminal at gagawa ng study, pag-aaral, yung PCSO, si GM mismo nagsabi niyan. So, ito pa rin yung pangako niyo the last time, yung sinabi niyo last time. Ang akin po kasi talaga, Attorney Pagano, 2,000 of them na wala ng anak buhay. And sino po to? Sila po yung mga retirees, mga OFWs, mga maliliit na kababayan natin. May mga store. Na gustong Ganun. kumita sa pamagitan nitong pagiging agent
outlet agent PCSO. Tinanggalan nyo ang negosyo ng hanap buhay. Kawawa naman. Okay mga kaibigan, medyo talagang magulo. Okay? Medyo nalilito ang sambayanan. At nagtatanong nga ang karamihan kung bakit nawala ang investigation doon sa nanalo. Okay? Yung unang salpukan ng hearing ay talagang maganda. Maganda ang kuwan nito, investigation. Pero ngayon, lumipas na mga ilang araw, ay lumayo na ng lumayo mga kaibigan dahil nawala na yung fake issue nun sa loto nung nakadamit na ibang kulay na pinaltan na may tao na ganon. Piniki ang picture. Nasaan na yon? Ang nagtatanong, ano na ang nangyari? Ito ba ay tunay? Or ito ba ay peke? Okay, sabi nga ni Senador Rapi Tulfo, yung loto naman daw ay hindi kayang dayain. Walang dayaan na nangyayari yung sa loto, yung sa kaya lang nangyayari nga doon yung nanalo ang nadadaya, ang pwedeng dayain. Medyo magulo mga kaibigan kasi nga wala malayo na Malayo na itong mga kasi nga agent na yung inimbestigahan. Okay? Kayo nang bahala magpaliwanag kasi mahirapan din ako naguguluhan din ako mga kaibigan. Wala daw daya ang loto. Okay, wala. Sabi ni walang nangyayaring daya. Pero sa nanalo, hindi pa alam dahil wala na nga Okay, kayo nang bahala. Bahala na kayo. Taya lang ng taya. Hanggang dito matama. Okay, hanggang dito lang. Subscribe my channel. Don't forget, comment. Bye-bye. Thank you.